Kabanata 576. Kahit na ang Spirit Breakang Sword Palm ay isang uri ng palm technique, isa rin itong uri ng sword technique. Isang palad lang iyon, na malaki ang epekto sa kanya. Kaya naman, labis siyang naawa dito. Gayunpaman, kahit na higit sa kalahati nito ay hindi kumpleto, ang kabagsikan nito ay hindi mas mababa sa isang martial technique ng mind attunement. Sa kanyang karanasan, gumawa si Zephyr ng malinaw na paghatol sa puntong ito. Ang mga martial technique ng mind attunement ay bihira din. Kahit sa buong Boundless Academy, napakahirap makuha ang mga ito. Kailangan nila ng maraming puntos, at kailangan nila ang pag-aproba ng mga matatanda ng The Academy. Kapag nalinang ang Spirit Breakang Sword Palm, madali nitong sirain ang depensa ng kalaban, ito man ay depensa ng tao o ng nilalang. Siyempre, ang saligan ay ang totoong enerhiya na iyon ay sapat na. Maingat na pinag-aralan ni Zephyr ang hindi kumpletong Spirit Breakang Sword Palm at dahan-daang mamulong sa sarili. Bukod dito, ang pinaka-pinapansin niya ay kapag ginamit niya ang Spirit Breakang Sword Palm, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa body protection energy ng mga martial artist. Ang enerhiya na proteksyon sa katawan ay ang pundasyon ng mga nagsasaka ng martial arts. Ang mga martial arts cultivator na napakalakas ay hindi lamang maprotektahan ang kanilang sarili gamit ang kanilang tunay na enerhiya, ngunit naglaro din ng isang tiyak na side effect sa labanan at saktan ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ang Spirit Breakang Sword Palm ay napakalakas. Maaari nitong masira agad ang tunay na enerhiya ng proteksyon sa katawan ng kalaban at pagkatapos ay saktan ang kalaban. Napakalakas nito. Siyempre, hindi pa kumpleto ang Spirit Breakang Sword Palm, kaya ang tunay na mapangwasak na kapangyarihan ay magagamit para maabot ang espiritu ayon sa pagtatantya ni Zephyr. Kung tutuusin, napakaraming hindi kumpletong bahagi. Matapos maingat na alalahanin ang maraming incantation ng Spirit Breakang Sword Palm, tiniyak ni Zephyr na walang nawawala. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang palad, ang puting batong tipak ay nabasag at naging pulbos. Kahit na ito ay isang hindi kumpletong natatanging kasanayan ng Soul Attunement, magdudulot ito ng hindi kinakailangang problema kung alam ito ng ibang mga martial artist. Sa makatuwid, pagkatapos ay record ito, pinili ni Zephyr na sirain ito. Bagamat ang Spirit Breakang Sword Palm ay kabilang sa palm technique, maaari din itong ituring bilang isang sword technique. Ginamit lang ito ng palad. Sa makatuwid, si Zephyr ay may pangkalahatang pag-unawa dito. Ang natatanging kakayahan ng Soul Attunement ay natural na kakaiba at malalim, ngunit ang bahagi tungkol kay Zephyr ay ang simulan ng Spirit Breakang Sword Palm. Sa makatuwid, ito ay medyo madali. Lalo na pagkatapos na maunawaan ang 20% ng puwersa ng espada, ang pagkakahawak ni Zephyr sa pamamaraan ng espada ay umabot sa sukdulan, at ang esensya ng espada ay nahawakan ng malalim. Dahil dito naging napakabilis ni Zephyr nang hawakan niya ang Spirit Breakang Sword Palm. Tila hindi nagtagal ang daanan, at walang bloodbath na pumihil sa kanya, ngunit inabot ng halos kalahating araw si Zephyr bago makalabas. Siyempre, bahagi ng dahilan ay naintindihan ni Zephyr ang Spirit Breakang Sword Palm. Sa kalahating araw na oras, unti-unting naunawaan ni Zephyr ang karamihan sa pamamaraan ng palad at nakakuha ng ilang mga insight. Swoosh! Paglabas niya sa daanan, maliwanag na ang lahat sa kanyang harapan. Sa kanyang harapan, higit sa 100 matatayog na itim na bundok ang lumitaw. Ang kanilang mabibigat na aura ay malinaw na nakikita, tulad ng higit sa 100 malalaking sinaunang mabibigat na espada. Ang mabibigat na espada ay walang talam. Sa unang sulyap, isang puwersa ng panunupil ang dumaan, at mayroong isang tipak ng katakot-takot na espada na focus, na mahusay na pinakawalan. Kabanata 577. Sword Focus.
Sa Zephyr ng Focus Realm of Sword Technique, napakasensitibo nito sa ibang focus. Agad niyang nakuhanan ang isang tipak ng takot na espada na nakatago sa mga bundok. Ang sword focus ay kasing kapal ng bundok, na nakatikip sa langit at tumatakip sa lupa, na may alon ng kapangyarihan sa loob nito. Ang mundo ay napuno ng lahat ng uri ng mga kakaibang bagay. Ang Eternal Mountain ay umiral ng hindi mabilang na mga taon at natural na may sariling misteryo. Sa ilang mahiwagang lugar, may mga alamat pa nga ng mga sinaunang banal na bundok na nagpapalabas ng banal na kapangyarihan at may katalinuhan. Sa makatuwid, hindi masyadong nagulat si Zephyr na mayroong mga bundok at espada na focus. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang palad niya. Tinakbo ni Zephyr ang kanyang tunay na enerhiya at biglang naputol patungo sa isang malaking bato sa kanyang harapan. Buzz! Sa isang pagsabog ng mabilis na mga tunog ng pagpunit, ang kawalan ay mabilis na nabaluktot, at ang isang simple at walang palamuti na print ng palad ay marahas na naging hugis ng espada at nagmamadaling lumabas. Ang print ng palad ay tila simple at walang palamuti, hindi mas malaki kaysa sa isang ordinaryong palad. Kitang-kita pa nga ng isa ang 5 daliri. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang nakapalibot na walang laman ay umikot at naging mas kakilakilabot habang ang bilis nito ay tumaas. Buzz! Ang kanyang palad ay marahas na nalazlaz sa malaking bato. Kasunod nito, makikita ng isa na ang isang 9 metrong haba na marka ay nabuo sa loob ng malaking bato. Boom! Sa susunod na sandali, ang malaking bato ay yumanig ng malakas, at ang marka ay dahan-daang nagsimulang pumutok sa paligid nito, at sa wakas ay tuluyang naputol sa 2 piraso. Anong matalas na palad na espada? Kahit walang pakialam si Zephyr, nang makita niyang nawasak ang malaking bato, hindi niya maiwasang mabigla. Ang kapal ng malaking bato ay hindi karaniwan. Nagamit lang niya ang 50% ng kanyang lakas, ngunit madali niya itong napasok. Kung papatayin ko ang kalaban, ang kakilakilabot na epekto ay higit na hindi maiisip. Bulong ni Zephyr sa sarili. Mas nagustuhan niya ang Spirit Breaking Sword Palm. Kahit na ang Spirit Breaking Sword Palm ay maaaring hindi kasing lakas ng bladed energy na ipinapakita ng kanyang Golden Combat Sword, mas magiging maginhawa para sa kanya na gawin ang sword technique gamit ang kanyang palad. Bukod dito, ang epekto ng pagtagos sa totoong enerhiya na nagpoprotekta sa katawan at pagsira sa depensa ay kailangan ni Zephyr. Kung gagamitin ko ang lahat ng lakas ko, ang kabagsikan ng Spirit Breaking Sword Palm ay sapat na upang patayin ang isang eksperto sa level 5 agility nang hindi gumagamit ng Golden Combat Sword. At saka, ang pinakamakapangyarihang bagay ay na masira nito ang depensa. Sa sandaling masira nito ang depensa ng kalaban at muling umatake gamit ang Spirit Breaking Sword Palm, natatakot akong isang eksperto sa itaas na si Legion 5. Habang nagmumuni-muni, nadagdagan ang pagkaunawa ni Zephyr sa Spirit Breaking Sword Palm. Klang! Parang tunog ng espada. Ang kawalan ay nanginig at nabuo ang mga bitek. Lumipad sila pataas at pababa, perpektong bumabalot sa lugar sa loob ng radius na 200 metro, na bumubuo ng isang nakakatakot na bagyo. Mga bakas ng palad na parang espada. Ang mga ito ay hindi masyadong malaki o masyadong maliit, ngunit sa gitna ng paglipad, sila ay may dalang nakakatakot na layunin ng pagpatay, na partikular na malinaw at matalim. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Zephyr habang tinitingnan ang mga hiwa sa void. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang robe, at sa isang iglap, lahat ng mga bakas ng palad ay nalazlaz patungo sa tapat ng tuktok ng bundok. Klang! Sa tunog ng pagkabasag ng metal, ang ibabaw ng bundok ay naiwan ng maraming marka. Naintindihan ko na ang 80%. Tinitingnan ang nakakatakot na malalim na peklat sa tuktok ng bundok,
Nag-iisip si Zephyr sa kanyang sarili. Naintindihan na niya ang 80% ng Spirit Breaking Sword Palm. Kabanata 578. Bagamat ang Spirit Breaking Sword Palm na ito ay isang hindi kumpletong natatanging kasanayan, isa pa rin itong mababang grade martial technique ng Soul Attunement kung tutuusin. Kahit na ito ay hindi kumpleto, ito ay maihahambing sa isang middle grade martial technique ng Mind Attunement, lalo na noong sinira ng Spirit Breaking Sword Palm na ito ang kapangyarihan ng depensa, si Zephyr ay natural na ayaw itong palayain. Kaya naman, pinili niyang manatili sa gilid ng bundok at nagsimulang maunawaan ang misteryo ng sword palm na sumisira sa espiritu. Pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi ng paglilinang, sa wakas ay nasiyahan siya. Ang Eternal Mountain ay hindi ligtas. Sa nakalipas na 2 araw, nakapatay ako ng maraming mabangis na nilalang. Bagamat gusto kong pinuhin ang Spirit Breaking Sword Palm sa Profound Realm, hindi pinapayagan ang oras. Habang siya ay malalim ang iniisip, ang focus of Zephyr ay tumingin din sa dosenang bundok sa hindi kalayuan. Sa mga bundok na ito, ang sword focus ay mahigpit at may mabigat na layunin ng pagpatay. Swoosh! Biglang sumugod si Zephyr sa kawalan at sumugod. Whir! Sa oras na ito, ang bilis ng Zephyr ay nalampasan ang bilis ng tunog. Gaya ng inaasahan niya, nang makapasok siya sa mga bundok na ito, isang malakas at matinding pagbabago bago ang mabilis na sumugod sa kanya. Umuungol. Sa harap niya ay isang napakalaking nilalang, na medyo kahawig ng isang kabayo. 2 metro ang taas nito at mahigit 3 metro ang haba. Ngunit ang ulo nito ay hindi parang kabayo, kundi ulo ng aso. Nagpakita ng ngipin ang kabilang partido at sumugod kay Zephyr. Kitang-kita rin ang 2 hindi mapapantayang matatalas na pangil nito. Magwala ka. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Ibinaba niya ang kanyang mahabang damit at ang tila mahinang kamay ay biglang nag-transform sa hugis espada. Kasunod nito ay isang palm sword. Screech. Buzz. Lumipad ang dugo kung saan-saan. Ang leeg ng kakaibang lalaki ay agad na pinutol ng Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr. Habang sumasayaw ang dugo, nawalan ito ng sigla at isang malaking ulo ng aso ang lumipad sa hangin. Sa oras na ito, naintindihan na ni Zephyr ang 80% ng Spirit Breaking Sword Palm, kaya napakahusay niya sa pagpapatakbo nito. Buzz. Nagpatuloy siya sa pagsulong, at pagkatapos ay ang ibang mga nilalang ay patuloy na nagmamadali patungo kay Zephyr. Phew! Pagkatapos ng kalahating araw, isang kakaibang aura ang natipon sa paligid ni Zephyr. Ito ay isang hindi nakikitang focus sa pagpatay. Bagamat hindi umabot sa 80% ang kanyang Spirit Breaking Sword Palm, unti-unti itong pinahusay. Sa katunayan, ang pag-unawa na ito ay nasa aplikasyon lamang. Sa sandaling naabot niya ang Great Completion, naniniwala si Zephyr na ang kanyang Spirit Breaking Sword Palm ay maaaring gumanap ng malaking papel sa labanan. Matapos ang kalahating araw ng pagpatay, matagal nang nabahira ng sariwang dugo ang katawan ni Zephyr. Kung tatayo ang isa sa karamihan, malamang na mamamatay ang isa sa matinding baho ng dugo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay napakatalas, tulad ng isang talam. Sa katakot-takot na pagpatay, itinoon ni Zephyr ang kanyang mga mata kay focus sa di kalayuan. Sa harap nila, nasa kailaliman na sila ng mga bundok na ito. Ang mga bundok ay nagtagal sa paligid ng bawat isa, na bumubuo ng isang lambak na hugis. Ang pagtuunan ng pansin na ginawa ni Zephyr sa kanila ay ang crack na dulot ng kombinasyon ng mga bundok na ito. Ang crack ay nabuo sa pamamagitan ng isang kombinasyon. Ito ay hindi regular. Nagkaroon ng bitek sa bitek, nakakaiba.
Namilipit ito na parang anino ng itim na ahas, at para rin itong bunganga ng demonyo. Kabanata 579. Ito dapat ang lugar na iyon. Bahagyang napaatras si Zephyr sa kabam-antong hininga. Sa daan, talagang maraming panganib. Kung hindi dahil sa katotohanang mayroon siyang evil breaking eye, electrical power, at marami pang ibang kakayahan, maaaring hindi makapasok ang ibang tao, kasama na ang mga nasa tuktok ng agility. Ayon sa mga tala sa mapa, ang lamot dito ay ang patutunguhan. Bigla na lang, habang nagmamatsyag si Zephyr, biglang naramdaman ni Zephyr ang isang malakas na aura na sumugod sa kanila mula sa likuran. Nagkaroon ng mapunit na alon sa espiritu, at malinaw na naramdaman ni Zephyr na may pamilyar na alon sa espiritu. Sino ta? Bahagyang kumunat ang noo ni Zephyr at nagsimulang mag-isip. Ang aura ng pagpunit. Maaaring ito ay Iron Lion mula sa Divine Body Sect. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Zephyr habang iniisip niya ang isang tao. Ang Iron Lion mula sa Divine Body Sect ay nagkaroon ng sama ng loob sa kanya sa Qingfeng meeting, at ang kabilang partido ay nililinang ang Golden Jade Divine Art. Nang i-display niya ito, kasing liwanag ito ng ginto at jade, lalo na sa lakas ng pagkapunit. Ang aura na ito ay eksaktong kapareho ng kanyang kalaban. Paano nalaman ng lalaking ito na nandito ako? Habang nagmumuni-muni pa rin si Zephyr, ilang milya ang layo. Ang isang figure ay galit na nag-charge pasulong. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng kumikislap na ningning at ang kanyang tunay na lakas ng proteksyon ay napakalinaw. Ang kumikinang na proteksyon na tunay na enerhiya ay malinaw na sinamahan ng isang ginintoang at kulay jade na ningning, at ang kanyang mukha ay malamig at mas mayabang. Tulad ng nahulaan ni Zephyr, siya ay walang iba kundi ang Iron Lion mula sa Divine Body Sect. Talagang tumakbo si Zephyr sa Eternal Mountain. At ramdam ko na halatang may ruta siya. Naisip ni Iron Lion sa kanyang sarili. Bilang isang nangungunang henyo, natural na mas matalino ang kanyang isip kaysa sa mga ordinaryong tao. Higit pa rito, naabot niya ang level 9 agility sa murang edad. Natural, naiisip niya ang isang bagay na hindi maisip ng iba. Kung tama ang hula ko, tiyak na may hinahanap si Zephyr. Matagal nang umiral ang Eternal Mountain, at sinasabing maraming eksperto ang namatay dito. Tila may nakuhang pahiwatig si Zephyr para makahanap ng ilang kayamanan ng mga nahulog na martial artist. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, ang Iron Lion ay mayroon ng pangkalahatang ideya. Bagamat ang ideyang ito ay may ilang pagkakaiba sa layunin ni Zephyr, sa pangkalahatan ay pareho ito. Sa pag-iisip nito, biglang nag-init ang puso ni Iron Lion. Sigurado yan. Zephyr Khan, dahil na-offend mo ako, kailangan mong bumawi sa sarili mong buhay. Gayunpaman, hindi ako makagalaw ngayon. Tatapusin ko ang buhay mo pagkatapos mong mahanap ang hinahanap mo, at ako lang ang makakakuha ng gusto mo. Nang maisip niya ito, hindi lang baluktot ang ekspresyon sa mukha ni Iron Lion, may bakas din ng kasakiman. Ayan na. Bagamat alam ni Zephyr na siya ay tinugis ng Iron Lion, wala siyang pakialam sa oras na ito. Sa halip, nakatuon siya sa mga bitek sa pagitan ng mga bundok. Sa wakas, nakumpirma ang isang crack. Ang lamot na ito ay madadaanan lamang ng isang tao. Walang posibilidad na lumingon. Kabanata 580. Pumunta ka. Si Zephyr ay hindi interesado sa Iron Lion. Gusto lang niyang mahanap ang kayamanan sa mapa ng kayamanan sa lalong madaling panahon. Swoosh! Ang kanyang katawan ay laslas na parang puting guhit. Habang ang mahabang roba ay lumipad, lumitaw si Zephyr daan-daang metro ang layo.
Sa alikabok, si Zephyr ay papalapit sa bitek. Bigla na lang, sa oras na ito, nasa mataas na alerto ang isip ni Zephyr. Nang hindi nag-iisip, biglang huminto si Zephyr at sinipa ng malakas ang isang parang bato. Buzz buzz buzz. Sa sandaling sinipa ang sipa na ito, biglang sumabog ang malabato na posisyon at pagkatapos ay hindi mabilang na mga gintong ilaw ang kumislap. Sa susunod na sandali, bumuo sila ng isang postura na parang bagyo at sumugod patungo kay Zephyr. Ano ito? Nagulat si Zephyr at napasigaw sa kanyang puso. Sa isang kisap mata, mas nabigla siya sa bagay na nasa harapan niya. Ito ay isang grupo ng mga nilalang na kumikislap na may gintong ningning. Ang kanilang buong katawan ay kasing laki lamang ng isang kamao, at kung bibilangan sila ng mabuti, mayroon lamang ilang daan. Mukha silang lamok. Gayunpaman, ang pares ng mga mata na iyon ay napakalaki, na nagdadala ng uhaw sa dugo na pagbabago-bago, hindi maihahambing na eskarlata. May matulis na karayom na parang karayom na ningning sa bibig nito. Uhaw sa dugo na golden mosquito. Sa wakas ay naisip ni Zephyr ang mga pangalan ng mga nilalang na ito at hindi sinasadyang sumigaw. For a time, puno ng pait ang puso niya. Ang uhaw sa dugo na golden mosquito ay karaniwang umiiral sa mga bato. Sa sandaling ito ay nagising, ito ay lilito sa mga pangkat. Saan man ito pumunta, ang lahat ng mga nilalang ay ituturing na hinuhuli at papatayin, at ang bilis nito ay lumampas sa bilis ng tunog. Nakakamangha rin ang defensive power nito. Damn it, how could they exist? Si Zephyr ay patuloy na sumisigaw, at ang kanyang katawan ay mabilis na sumugod sa isang tabi. No wonder nagkaroon ng dead silence sa paligid. Hindi banggitin ang mga hayop at mabangis na hayop, kahit isang makamandag na insekto ay wala. Naimpluwensyahan pala ito ng bloodthirsty golden mosquito. Mahirap patayin ang bloodthirsty golden mosquito. Napakabilis nito na kahit ang mga eksperto sa peak of the agility ay hindi nang ahas na pukawin ito. Kung hindi marami sa kanila, ayos lang. Gayunpaman, mayroong daan-daan sa kanila, at kahit na si Zephyr ay hindi makalaban. Nabalitaan na ang bagay na ito ay hindi natatakot sa tubig at apoy, at ang lakas ng pagtatanggol nito ay kahanga-hanga. Ito ay sa lawak kung saan ito ay immune sa lahat ng tunay na enerhiya, at mahirap na patayin. Nang makita ng lahat ng bloodthirsty golden mosquito si Zephyr, agad silang nagpakawala ng mga sakam at nakakabaliw na hiyawan at sabay-sabay silang gumapang papunta sa kanya. Magwala ka. Ang tunay na enerhiya na nagpoprotekta sa katawan ay lumundag at ang robe ni Zephyr ay mabilis na naitapon, na may suporta ng electrical power. Bitek. Habang kumikidlat, sumabog ang totoong enerhiya. Bigla na lang, isa-isang tinamaan ang bloodthirsty golden mosquito at lumipad palabas. Ito ay nahulog ng husto sa kabilang bangin, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nabawi nila ang kanilang orihinal na hitsura. Bang! Isang uhaw sa dugo na gininto ang lamok ang nakapasok sa gilid ng depensa ni Zephyr, at kahit ang mga matutulis na spike ay makikita. Lumiwanag ng maliwanag ang kanyang kalagitnaan ng mga kilay. Alam na ni Zephyr na kung gagamitin lang niya ang kanyang tunay na lakas at kidlat para pumatay sa oras na ito, wala itong silbi. Evil Breaking ay nakakabighaning kapangyarihan. Ang mga sinaunang simbolo sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikislap, at ang Evil Breaking Eye ay biglang pinakawalan. Ang mga streak ng silver light, tulad ng silver silk thread, ay agad na bumuo ng walang katapusang bakas at mabilis na kumalat sa paligid sa hugis ng fan. Saan man ito magpunta, ang lahat ng uhaw sa dugo na golden mosquitoes ay direktang nakabalot ng walang anumang labi.